loading is mataas, 93. So okay na yan, yung mga normal efficiency na yan. So IEC class, efficient motors yan. Okay, so these are the things you have to look onto, and careful in taking the data and using it. Kasi standards, magkakaiba sila ng mga data na nilalagay dyan. So, di ba, horsepower yan. Ano gagawin mo? Minsan, mamaya walang current. Pero normally, sa standards, minimension na yung current. Okay? Huwag kayong bibili ng motor na walang current. Wala sa standard yun. So, these are the typical what is mentioned in the standard. Na ito, ilagay mo sa nameplate mo. Ito, hertz, ammeter, kilowatt, power factor, efficiency. Yan ay ikon na yan. Kaya sumusunod yung mga manufacturer na ilagay ang information because these are very important informations na kailangan sa facilities, lalo na sa maintenance. Okay? So, meron pang isa. Again, ano to? So, IE3 na naman, di ba? Dito siya. IEC, motor, rated motors. So, as you can see here, andyan yung mga ratings, yung frequency and application, ilang kilowatt, again, kilowatt, yung RPM, yung current niya, yan yung power factor. So, may napakalaking motor siguro ito. Ang laki. So, minsan, malalaking motor, hindi basta-basta makakuha ng higher. Makita mo, 0.87. Pero, okay pa rin yan, 0.87. But if you want to improve more, then, lagi ng power, what we call this, power factor correction. So, kailangan din yun. Kasi kung tumakbo yan na walang load, half, 50% lang, edi ang baba naman nito, di ba? So, you have really to put, kung itong kalalaking motor, power factor correction. Okay? Very important to highlight is the voltage. This is the nameplate rating. Ibig sabihin, yung 460 na ito, halimbawa 440 or 460, this is the terminal voltage na kailangan i-apply mo. Again, if this will be high or it will be, most of the time is very low, is lower. Mamaya pagdating dyan, 440 na lang. Why? Because yung sa transformer, ang kinuha din na ito yung mistake ng iba, whenever they design the transformer, ang nilalagay din nila 460 yung designer, tapos 460 rin yung load niya. Okay lang yun pag malapit ka dun sa transformer, okay, wala kang voltage drop. Pero pag malayo, ano mangyayari? Marami na ako nakita ganyan sa mga industrial facilities in any other water plant. Ay, sir, mababa nag-trip all tayo mo. Ano yung transformer mo? Ay, nilagay 460. Ang rule of thumb, actually, is